Detalye sa pagpanaw ng nanay ni Ice Seguera. Ice Seguera nagluluksa sa pagpanaw ng kanyang ina. Ito ang buong istorya. Malungkot na ibinahagi ng singer na si Ice Seguera ang pagpanaw ng kanyang mahal na ina na si Caridad Yamson Seguera o Mami Caridad. Pumanaw ito nitong araw ng Biyernes. Sa Facebook post ng mga awit, nagbigay pugay ito sa kanyang yumaong ina at inilarawan ang pagiging mabuti at mapagmahal nitong tao. Ibinahagi niya rin ang detalye kung kailan binawian ng buhay ang kanyang ina, kung saan kalakip naman ang larawan nila kasama ang kanyang partner na si Liza Dino at ang kanyang lalaking kapatid sa kanyang post. This morning at 7:54 a.m., our family said goodbye to the most amazing woman I've ever known. My mom, Mami Karing. She was strong, kind and funny in her own quiet way. Sa patuloy na pagkwento pa niya, mula bata pa ako hanggang ngayon, she never left my side. Every show, every gig, every milestone, she was there. She was always present. Papadalhan ako ng mga paborito kong pagkain. Masahe kapag masakit ang ulo ko. She made sure she was there kahit may sarili na kaming mga buhay, walang palya. Inilarawan niya na ang pagkawala ng kanyang Mami Caridad ay tila may parte sa kanyang pagkatao ang nawala rin. Ipinangako naman niya sa yumaong ina na magiging matatag siya sa kabila pa man ng pagluluksa at pangungulila. Pero promise ko sa iyo, diba? Mama, brave ako. Ikaw ang nagturo sa akin kung paano maging matatag sa harap ng mga sakit na binabato ng buhay. I won't fail you. Promise ko yun. Binalikan pa ng mga awit ang alaala niya sa kanyang ina kung saan ito umano ang naging unang teacher at taga-suporta niya bilang isang artist. Simula't umpisa ay naniwala umano ito sa kanyang galing at talento. She supported me not just an artist but as her child. She was my fiercest protector. She accepted me and embraced me for who I am. Especially who I am not. She was my first teacher, my constant cheerleader. My rock, losing her this morning feels like losing a part of myself. Inihayag naman ni Ice sa publiko at kanyang mga fans na bigyan muna sila ng pribadong moment bilang pagbigay respeto na rin para sa kanyang yumaong ina. Hindi rin niya nalimutang pasalamatan ang lahat ng mga taong nagmamahal sa kanyang Mami Caridad. Right now, I just want to ask for your prayers and your love for our family. And most of all, for my beloved Mama, salamat po sa lahat ng nakasama namin sa buhay niya. Salamat sa lahat ng nagmahal at tinuturing din siyang nanay. You all made her very happy. We'll miss you forever, Mama. Pero magkasama na kayo ni Daddy and that gives me comfort. Mahal na mahal kita, Mama ko. Ang kanyang Mami Caridad ay siyang naging katuwang ni Ice Seguera nung nagsisimula pa lamang siya sa showbiz. Simula nang sumabak siya sa Itbulaga Little Miss Philippines 1987, isa ang kanyang Mami Caridad sa nagtulak sa kanya na sumali sa kompetisyon. Dahil sa pagkadiskubre sa kanya sa Itbulaga, eto ang naging tulay upang makilala siya. Bago niya pasukin ang music industry, una siyang lumabas sa hindi bababang 30 movies at TV shows. Sa edad na 3 anyos ay nagsimula na siyang magtrabaho. Hindi madali ngunit medyo magaan umano ang takbo dahil katuwang niya ang kanyang ina sa pagbigay suporta. Ever since I was 3, I never stopped working. Then lahat tayo we have to stop during the pandemic. 3 months walang bayaran ng bills. I was really enjoying it. But then when the bills started coming in, dun ko na na-feel na wala akong kwenta kasi wala akong naipapasok na pera sa amin. As a breadwinner, it was a big part of my identity. Kapag hindi magampanan yon, napaka-worthless kong tao. I mean, I never heard anything from anyone. Pero ako mismo ang nagkikriticize sa sarili ko. It was hard kasi pag down ako, hindi ako creative. It really pulled me down. Parang I was in a dark place. Noong 2007 ay inamin niya na isa siyang lesbian at kalaunan ay nilinaw na isa siyang transgender man. Inilahad niya rin noon na naging mahirap sa kanya ang pag-come out noon dahil nasa ilang diskriminasyon. Even as simple as, yun nga, he, him, ganyan.
Before, akala ko I wouldn't mind kapag tinatawag akong she. Pero alam mo yun, the more na tumatagal ka, the more that you are getting comfortable with ako. Being more comfortable being myself, being trans man, parang the more that you hear na you are being referred to as a female, you know, it's get to you. Inayawan din niya noon ang ilang paninira ng ibang mga tao laban sa kanyang pamilya dahil lamang sa pagkatao niya. Nasaktan umano siya na nadadamay pati ang kanyang mga magulang at kapatid sa pagbato ng mga diskriminasyon ng ibang tao laban sa kanya. Coming out as a trans man, I knew I would get a lot of hate. It's as if my coming out also gave people a license to insult my character and worse, the people I love. Pinasalamatan naman noon ng singer ang ibinigay na pangunawa ng kanyang ina, partner at pamilya. At tinanggap ng buo ang kanyang pagkatao sa kanyang pahayag noon. Thank you for holding the fort and being my sanctuary. When it becomes too much, you make me believe that love will always win. Maswerte umano siya at may mga magulang siya na naunawaan ang ganitong mga bagay. Sa pagiging National Youth Commissioner chairperson niya noon, iginugol niya ang kanyang panahon ng ilang taon bilang head ng organisasyon. Kalaunan ay binigyang halaga naman niya ang oras para sa kanyang pamilya. Well, of course, I have a family also. Siyempre, kailangan ko ring alagaan ang pamilya ko, ang mami ko, matanda na. Napakarami umano ng pinagdaan ng pait at problema nilang mag-ina kung matatandaan na ibinahagi niya noon na nabiktima sila ng scam at naapektuhan ang pinansyal niya. Ang perang pinaghirapan umano niya noong kabataan, kasama niya ang ina sa puyat at pagod na kumita lamang ng pera, ngunit sa kasamaang palad ay nabiktima sila ng panuloko noon na siyang kapamilya pa nila, saad niya. It was a family thing na hindi naman kailangan i-broadcast pa, it's in the past. While it was happening, it was one of my down moments. My dad was working naman pero feeling ko ako pa rin yung nagbibigay ng mas malaki. So I felt the responsibility kung paano ko siya magagawa ng paraan. Nang mga panahong iyon, it was hard to recover na. I was a teenager so yung mga napag-ipunan ko nung kabataan ko nadali. Noong teenager ako, wala naman akong karera but I never stopped working. Hindi nga ako nagka-love team. Walang savings, naloko kami, hindi kami naloko sa business. But there was a time noon na nagpa-renovate kami ng bahay. Nagansyo kami ng isang tao na kala namin kamag-anak. Kasama nga ni Ice ang kanyang ina simula't umpisa kaya sa biglaang pagpanaw ng kanyang mami Caridad. Tunay na mahirap ang sitwasyon at sobrang mami-miss niya ito. Samantalang noong 2020 naman ay unang pumanaw ang kanyang ama at ngayon ay parehong ulila na siya sa kanyang mga magulang. Nagpaabot naman ng pakikiramay ang mga kaibigan at pamilya nila sa pagpanaw ng kanyang ina. Mula dito sa amin sa Showbiz Philippines, kami ay lubusang nakikiramay sa naiwang pamilya.